Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mga please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, maging mapagkumbaba o wag maging makasarili dahil yan ng utos ni Lord na kung saan ay gumawa tayo ng mabuti. So nung kahapon na vlog natin na ang buhay natin ay regalo mula sa Diyos. So ngayon naman, di ba? Regalo sa Diyos tapos to serve others na sumuyo sa iba o maglingkod. Pero sa papaanong paraan tayo ngayon maglilingkod sa iba? Sabi sa Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So yun guys, napakalinaw, di ba? Talagang dapat kalimutan mo sarili mo at ituring na mas magaling pa daw yung iba. So minsan kasi tayo, di ba? Alam naman natin na nagtatrabaho tayo, nagsisikap tayo, 'di ba? Naghihirap tayo sa trabaho, nagtsatsaga tayo. Tapos iba naman pala yung makikinabang, 'di ba? Parang unfair, 'di ba? Kung tutuusin tingnan. Kasi nga pinagpapaguran natin 'yan. Pero sabi naman dito, 'di ba? Hindi naman niya sinabing lahat ibibigay mo, 'di ba? So, sabi dito, kung may humingi ng tulong, kasi yun ang pag-serve, 'di ba? Tulungan mo kahit yung mga bahagi lang ng kinita mo na hindi mo na totally ibibigay, para dun sa tao, para sa'yo, sobra lang yon, di ba? Pero sa taong humingi ng tulong na napagbigyan mo, ay sobrang laki na yon, di ba? Dahil sa oras na yon, walang wala siya at inabutan mo kahit magkano, sobrang tuwa niya sa kanya. At manatiling tayong maging humble. Dahil ang iba naman, alam naman natin guys, di ba? May mga kakilala rin tayo na kapag umasenso na, tumataas na kanilang pride. Huyo ka na guys, sabi nga, di ba? So, ang unahin po natin ay maging sentro tayo, o sentro ng buhay natin, ang ating Panginoong Yesus. Kasi pag yun ang inuna natin, to follow na yung iba. Siyempre, pag sentro mo si Lord, mabait ka na, di ba? Mapagtiis ka na, nagiging masakripisyo ka na para lang sa iba, di ba? Yung konting ano lang, hindi naman gaya na sinasabi ko guys, hindi buo. So kumbaga yung agenda natin ay tumulong, di ba? Sa kabila ng hindi naman talaga tayo sobrang sobra sa budget, di ba? Karamihan po sa atin ay tama lang or minsan kulang pa. Pero kung may humihingi sa iyo, 'di ba? At nabigyan mo, ibig sabihin i-credit mo sa Lord. At ibig sabihin bless ka, 'di ba? Kasi yung kakilala mo, 'di ba? Nangangailangan, pero ikaw may pambigay, may pantulong. So, inuna na ni Lord yung blessing sa iyo. Kaya ka nga nakapagbigay dahil binless ka niya, may pera ka na. Diba? O kahit anong bagay, kahit hindi pera, kahit sa pagkain o sa oras, di ba? O sa lakas ng katawan mo, nakatulong ka sa kapwa mo, halimbawa, di ba? May biglang dadalhin sa ospital dahil malakas ka, di ba? Ikaw yung magbubuhat doon. So maraming paraan, hindi lang naman sa pera na pwedeng makatulong sa ating kapwa. Kaya minsan, di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, di ba? Pagka nagkapamilya ka na, kanya-kanya na. Pero wag niyong kalimutan, minsan yung mga magulang niyo, kumustahin niyo rin. Baka nangangailangan sila ng konting pera, o kaya konting tulong, o kaya mga kapatid mo, kumpare mo, di ba? So, yung mga bagay na yun, ay kahit papaano, ay sana po mabigyan natin ng pansin. Huwag lang ang ating sarili, lalo pa, di ba? Kung tayo naman ay nakakaraos, kahit papaano ay namumuhay tayo ng maayos at kumikita naman ng tama at kumikita dun sa patas na bagay at hindi
galing sa masama. Kasi kung tayo magpapakumbaba, at mismong Panginoong Yesus, di ba, nagsabi, the more na nagpapakumbaba ka, itataas ka niya. Pero the more na tinataas mo ang iyong sarili, naangat mo ang iyong sarili, bidabidahan ka, ay ibababa ka ni Lord dahil nagiging mataas na ang pride mo. Hindi ka na kumikilala sa pinanggalingan. Kaya yun po ang ating ilagay sa ating isip, yung ating mindset na tumulong kahit sa maliliit na bagay. Maging mapagkumbaba para makatulong at para sa ating kapwa na makagawa ng mabuti. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansya, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan, ay tsak yun ibibigay niya sa kanyang pangalan at sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin niyo, Lord, ng maigpit at tanggalin po ang nagpapahirap sa kanyang katawan. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakasira na kawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nagiging mataas na ang pride, Lord. Ayaw nang bumaba. Hindi nagiging mapagpatawad at mapagpasensya. Ipuhin niyo rin po ang kanilang puso na ibaba ang kanilang pride. Tumulong sa kapwa, lalo na sa nangangailangan. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas o ng ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano po nila itatawid ang kanilang pamilya o iraraos sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.